ang Presidential Broadcast Service. Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa pagkakilala, ang inyong source of daily news, talagang siksik sa kaalaman, ating ay impormasyon mula sa pamahalaan at pamayaman sa ating mga likas na yaman para mas makaunat pa ang isa sa mga pakunahing kabuhayan sa ating bayan. Sa pagkakilala, dito lang sa Radyo Philippines. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dupon, a seaman by profession, and attorney Emmeline Arboleda Dupon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land that would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with pruning and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dupon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emmeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today,
Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, gid lang niya ang nagtulod sa akon na mag-bulti untat sa pag-OFW, pagkasiman, tulad sa pandemic. Doon nahadlok lang ko at the time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang ko nga mabuntat kay ito nakita ko nag-fruit na ang amon ng mga gintanon na kakao, amat-amat na dadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon na ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko nag-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito na umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na Ginto Bar. Sa umpisa, ang bulig na una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon na mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate pagid, kag ang isa pagid is may mga interventions na sila, like mga seminars. Dito ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that, hindi gid ko ya ako sa city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kada dito man nabibisa ang akong love sa pagpangulma, no? Hindi lang na mambal natin na doon napilitan lang, kundi na nagustuhan ko din kag nahiligan ko na ang pagpangulma. Tag RDA, madabo na sila sa ginpangatag sa ako ng sa amon na pag-harvest, ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon, ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag may mga ginahatag sila ng mga abunuman. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red millet, or even-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas.
Maayong aga sa aton yung mga tagpalamati, sa aton yung mga viewers via online, sa aton yung Facebook live streaming, sa aton yung mga farmers, sa aton yung mga fisher folk, sa tanan naton yung mga agricultural technician, ang aton man ng mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist ng Subuman, ang aton yung city agriculturist. Ginatamihan man naton ang Regional Executive Director sa DA, Western Visayas Director Dennis Arpia, kagang aton mga Regional Technical Director for Research and Regulation Director Zardina B. Cuello, and for Operation and Extension sa ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton, maayong aga sa ating ibanan. Isa na naman kaadlaw, panibagong mga impormasyon ng ating pag-diskusyonan, ini may kaabtanan sa pinaka-latest ng mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Ibalaw nato naging suki na nato sa pinanaton kay episode ang NMIS. Halin pa last year, tugtog subong, galing subong, bago na naman nga adlaw, ibalaw nato ang pinakabago na naman ng mga panugyan o kung mga advisories sa pila sa mga kaupod natin ng mga resource speaker sa aton ng programa subong nga aga. Pag-istoryahan natin, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arthur A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taclas, and si Ma'am Jenny M. Camden. Sir Ma'am, greetings sa ating mga viewers. Good morning sa tanan. Nada sa ating mga tagpalamati. Ayun. And yes, umpisahan na natin ang ating interview. Ang muna natin yung pamangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no? Meat safety campaign na Gindorsal sa NMIS 6 kag diinibigin pa rin tayo. Good morning. Sa gihapon, National Meat Inspection Service nagpadayon sa implementar sa meat safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering kag to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mga gingandak ang meat safety awareness seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sa August 6 sa LGU Potopan. Ang mga nag-attend, ang mga dealer, traders, vendors kag handlers na halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next natin yung pamangkot. Ano naman ang mga tema at mensahe ng din-promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6 subong naman ng 2025. And so aside from the meat safety awareness advocacy seminar na nabanggit po ni Ma'am April, meron po kami tinatawag ng Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po every third week ng October. And actually, this is a month-long, naging month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng karne tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung linis bahay katawan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. Paano naman mag-participar, ma'am, sure ang NMIS 6 sa patandaman niya sa animal welfare and hygiene standards, especially sa ating mga local meat handlers? Bali, sir, nag-participar si NMIS sa patagsang animal welfare base sa pag-train naton sa aton nga mga local government units, amo na ang aton nga basic meat inspection training. Tapos, sir, bali, ginatudlo naton sa ila pag ang animals mag-pasulod sa aton na maikatayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free, kag healthy ang animals, sir. And talking about seminars naman for the orientation, ano ang mga seminars at orientation events na conduct sa NMIS 6 para naman na sa ating mga meat handlers at mga market vendors? So yung ating meat safety advocacy seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat
handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isang po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operations sa slaughterhouse, kasama po yung functions ng officers, personnel na involved sa management and operations, kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures and importance na meat inspection, hygiene and sanitation, kasama din po dito yung waste management and record keeping. And at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers and ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. Then, bilang mo, ma'am, sino kan bilang target na participants sa mga training sessions natin? And ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants namin, depende siya sa kung pila ang ihatag sa LGU na ipakanda kanila. Ang key topics natin, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala namin anay kung sino sa MMIS kay paano inyong function. Next is ang food handling, ang basic traits ng food handlers na ginasiguro namin yung may ara silang health certificate, naka-attend sila sa health safety seminar namin. Kag ang personal hygiene, syempre ginasiguro dato na ang pagtatap sa ilang kaugalingan before sila magkanto sa dutihan, nakapaligo, mga basic na nasa sir, nakapaligo, nakatoothbrush, kag ang proper hand washing. Kag ang next is ang EO5, ang siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat. Kag ang EO6 sa hygienic handling of chilled frozen and third meat and meat markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang collaboration sa collaboration sa NMIS 6 sa ating mga local government units, sa ating mga universities, kada private sector para naman yan sa pagpasanyo sa ating campaign. Naghahatag kami sa technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo na magpa-accredit sa slaughterhouse from local registered establishment to single A, kag kung possible, ma-classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sa OGT. Ini nagalabot sa isa ka bulan or hasta makompleto nila ang 240 hours na gina-require sa eskwelahan. Ang mga estudyante, ginadala namon sa slaughterhouse, dressing plant, kag sa mga cold storage para nga maka-experience kag makita nila ang obra namon as meat inspector. At the same time, nagakandak man kami sa food safety seminar kag enforcement para mamonitor namon nga masunod nila ang mga guidelines. Yes, kaya naman kita sa ating mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs at recognition na nakuha sa NMIS 6 halina sa ating mga local mga partners? Okay, sir. So, bali nakabaton man sa ang pinaka-plaque of appreciation kag recognition sa NMIS sa ating mga local government units kag amon ang hatag din sa aton sa mga technical assistance kag mga food safety advocacy nga gina member natin sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive na role sa NMIS 6 sa pagpatuman sa hygienic handling at slaughtering protocols sa Iloilo kada sakman? So, actually, sir, hindi lang sa Iloilo, sir, kagaklan, kundi sa ibang pagginagawanhanan, sir, like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw, sir, hindi man pag-gabahin sa panay, sir, nagkakanda kita sa ating mga meat safety advocacy. And ngayon, paano natin ginamonitor sa NMIS ang pagsunod naman niya sa meat establishment sa Food Safety Act o ang ating RA 10611 o kung meat inspection code sa Western Visayas. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA
10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So, kami po, Sir Eugene, ng April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments. So, pag sinabi po natin accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat bow center. So, meron din po tayong tinatawag, sir, na Meat Safety Quality Assurance Program kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard, operating procedures, or yung SSOP, and hazard analysis control point kung saan po make sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. When we're just curious naman ako, sir, ano ang mga penalty mechanisms kung, for example, may violations of meat establishments sa NMIS 6 jurisdiction? Well, so based sa ating meat inspection code of the Philippines, may ara kita mga penalties, imprisonments na implementar at ginabasihan ukol sa mga violation. Halimbawa sa mga violation na so pag ang hindi kita nagpa-ihaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali magkarga kita sa hindi accredited na meat inspection vehicle, kagiban pa, sir. Yes, awak naman sa pahagatan house ng NMIS or proper meat inspection. Ano ang mga public advisories tayo na ibagawa sa NMIS 6, ma'am, para sa ating mga konsumidor? Bali, sa Subuang Padayon, kita nga conduct sa meat inspection at advocacy seminar sa mga kaganyahanan. Kung sabihin, dinasulit-sulit na naman hambal sa mga malugbakal sa karne na dapat siguradoong binila na may naka-display na MIC sa atong meat inspection certificate para sa local products, kag certificate of meat inspection sa imported. Kag syempre, dapat i-check nila na ang mga baboy may tatak halin sa slaughterhouse para sigurado nag-agiin sa atong slaughterhouse kag inspection sang deputized kag authorized na itong meat inspector. Yes, and ano naman ang ating mga efforts sa NMIS 6 para mapabasok pagin natin ang digital transformation para sa MTV registration system o connect inspection workflows. Okay, sir. Bali, as of now, sir, sa hanggang sa MTV registration system, as of now, manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house na under development pa. And actually, sir, may ara na si NMIS na running na system, which is NARIS or National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amon na, sir, sa ano naman na, yeah, so sa mga meat establishment natin, amon na ang sa aton mga meat establishments ang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sa nilang license to operate, sir. I'm very curious, sir, and ma'am, paano naman din implement sa NMIS 6 ang World of Contains ang work naman niya sa antimicrobial resistance o kung AMR sa ating mga diagnostic kits? As laboratory focal, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan na accredited meat establishment. Sa bulid sang plant officer kag deputized meat inspector naton, nag-collect kami sang sample, sang intestine na may fecal content halin sa manok, baboy, kag baka. Kaya submit naman inasa sa Central Meat Laboratory, agad na i-process nila ang testing. Tapos, ang result, din napadala balik diri sa amon, kaya ginahatagan naman copy ang atong mga meat establishment. And the last two na lang,
ano ang mga ginaset na long-term goals o target sa NMIS para naman sa food safety at meat inspection sa masunod na maliyan ng mga Pinoy. So, isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po natin single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and fowls na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ay maging double A standard po sila, which is semi-automated na po yung kanilang facilities and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Yes, very happy mga ka-adults. Nabatihan natin ang ilang mga updates sa latest mga progress, especially sa atong National Meat Inspection Service dun sa Division 6. And pinapasalamatan mo natin ang mga resource seekers sa buong aga na naghatag na mag-share sa mga address na mapalato sa ating mga local mga stakeholders dito sa Western Visayas. Sa masunod na naman yung episode, palibago na naman yung topic ng ating pag-ispanihan, kahit makaupos naman natin ang pila ka mga key officials at mga personnel sa mga kailangan ng attached agencies sa ibalat ng Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwat, si John Candelario, Deacon sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, maayong aga sa ating tanan. Visiting Calamansi Community Orchards of Tinaras, its scent, its promise, its profit. It is years past the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly push this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Tinaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa Umaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung kaya sa subong ay sa Umaya, ng datila pa mga kapuno, kalbayon, ang mga hindi ba kayo sa isang kalamansi, ang nagyapon, ang nagdala sa Bacolod, o nagdala sa Iloilo. Dahil, nakita mo namin nag-amat-amat mo siya ang income, tulad na dahil damo naman ang nagpapakato, tulad na damo naman sa mga production sa kalamansi. Dito sa Guimaras, mga processing na production, damo na nga doon na-expand kami na sa aming tanim. Kaya nakita mo namin na ang income during sa peak season, tapos damo man ang nagbakal, damo na nga maka-income kami kung mabawit man ang mga gasto sa abono pag sa patanim namin. Ang kalamansi grower, almost na 7 years. I'm starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods. Hands-on. Tsaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa muna ng kalamansi, sa mga seasonal lang sila.
compare now. Kailangan may technology ng bago, mga technique na mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa ating calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. Sorry. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila, kad ano na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabiligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation. Kag natagan sila access sa market na kung sabihin, kaya kita weekling cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata na si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies na calamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Na-inspired yun sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila nadumutan at hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kadataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulog na, more or less nakabulog na sa atong income. Aside na ang kadataan, makainom sa healthy drinks. The revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured
a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go to mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sa naka-reserve na buffer stocks at the pesticide and insecticide. So, ang hinuon ng farmer is na submit siya sa report na may infestation sa specific na peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magkakada sa ilang farm ka maghatag sa magkakaigo na technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Ano na siya ang isa ka dako din na challenges na ginatubang sa aton ng kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and FTCPO na sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sila? So, ang mga farmers natin sa kalamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, ano na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really helpful when I look at the SLIMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, because it also has a research and development component, and the LGU is basically runs good serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring tool not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the disability team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga masasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuoang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkuko. Sa dulo ng taon, lubal ito sa parehong barangay nang nadagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuoang 21 hektarya. Kabuoang 41 hektarya para sa barangay Agkuko lamang.
dumating yung CR mo dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, nakikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag din ng pantering. Ada siya ang balik. Sa una, paray. Mais. Dapat lang na sa umaga, mais. Sinandag na, lumagaling. Ang panawagan mo sa mga konsumo, nangayos mo, hindi ba tanda? Kung daw nagagawin. Siya nag-desisyon ay kung makatulog to doon. Ano dahil buling ba sa panabuhay namin. Kaya kung may mga ribig ko sa mayat, siya masigas. Training niya na yan. Ang kusunito sa mga kuso. Hindi yan naman ko sinasalo. Nasalita mo mula yung mga tanong iba-tuwa na sundin mo kasi kita mo. Ito lapad-lapad na tanong ko sa akin. Ano daga mo kaya sa ilang satos na tandaan ko doon mga ginagtunan namin ito na makaduri kita lang ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko good na anda mo. Ang persada sa video ka rin. May lain na subo ka binduligan kami sa pagtulo. Kaya na mga tanong, mga sawin ng kukulangan. Subo ka rin, mga protasyon ka na, mga silya, mga sabong maridan din kami. Nag-aanwag kaya isipan mo mga tanong ng nagbudan. Nakikita mo ba na ang kinaalam na bintudlo sa inyo? Sa karoon, makabulig siya o hindi siya makabulig siya mga present? Makabulig niya. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuan 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuan 27.4 hectares. Sa ikaapat na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 25 magsasaka ang nakapagtulungan na sumasiklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanim. Kaya wala nga, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtaniman ko, galing ko siyempre, ang tanim ko, gulay na isang tanan, isang barangay. Kaya naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako kung din kung gusto. Nagpursagod ako, after ko nag-OFW, nabalik ako sa area ko. Kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, nung nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Dahil ang tiyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanim sa mga produkto diya, mga fruitless. Di sa akin wala ng problema kasi ako gusto ko magtanim. Di nabatan ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako nag-isa na ibibig sa akin sa mga kinawala sa kapang balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA.
amat-amat, kaya siyempre, hindi nang gagada ko ang tao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara, nagayang sa mga soccer, i-expand namin, hasta na, until sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang, pero siyempre, kung di lang itong soccer, lang to ang ginagawa namin sa Gambia naman parang naubos namin itong 10 hectares. Bakit hindi sa nagulog sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakit yun? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, juice. Dako dito sa naibulog kay actually gina-adapt ko kaya ginahilo ko dito para sa mga bata. Dako inabulog. Ang sa isa lang yung mga paglaban sa akin about sa contouring kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno like bangangan. Dako dito mga ibulog sa akin kung saan mo maglaon ng soccer, saan gaano kadako, pinakabulan ang sang saging, dako bigaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulog ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, sa puso mo dapat. Para na sa inyo, i-apply mo sa inyo na pangabuhi kung ano yung natutunan mo sa gintundo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkabuho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas-kapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng konto, bago sa pag-farm kasi may konto na. Tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pag-mamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong unanin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod din, sa banana, medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 2,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na, so, ang itulong din sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, hindi mo sabihin na ang down din sa project, tsaka tulong ng gobyerno. Mahirap sabihin na wala kang phone. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo naman na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan. Bahay ko. Nakapagpatay. Malaking naitulong sa akin ng project namin kasi
siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ka makapagpatayo ng ganyan kalaki. Anyways, upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang TAPAS sa iba't ibang tanggapan. Kabilang na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender Development Office. Dito kami rin na nag-abot ang budget sa amat-amat na nakabulog sa ilang pangabuhi. Nakita na naman sa ang ilang sitwasyon sa amat-amat ilang balay, nag-aarasinso. Pero gabos man naman sa testimonyo sa amang ng farmer mo kay kada isa gina-interview namin. Nag-visit gina namin sila ma'am weekly. Ang amang mga DSWM monthly. So makita din namin ma'am ang improvements ang amang mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, I want to nagpapasalamat sa ATATS agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They came back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga, itong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers sa Kukukay, gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and yung iba nakabili na ng motorsikla na pagpagawa ng bahay because yung ibinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa protein ko. Malaki po ang tulong at saka pagbabago ng pagbabago namin mag-asawa. Dahil nang dyan, kung nakikita nyo sa akin, maliit lang yung dyan naman yung pinapakita ko sa inyo. Maliit lang yun, nasa 10-4 lang yun. Pero ang income nun sa isang taon, sa sabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yun. Ang income nun. Maliit na nga yan kasi ano yun eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun ma'am. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa DSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami ka nang natutunan, lalo na ako. Ako ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo lang yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer din sa isang pagsasaka din sa ibang lugar. Ay na-absent yun tapos in-upload ko sa sarili ko. Kaya sabi ko din, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sa lahat na farmer sundin at gagawain ng project ng sila lalo na dito sa akin. Pag ganito kahit kunting area lang, kahit hindi umabot ng isang hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng TAPAS ay patungunan sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. From day one ako nito, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yung tawag ng inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga,
if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, at pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang pambuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nalagyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita nyo naman siguro ang resulta na from nothing, we are able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko ito maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi naman binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Dahil balita, impormasyon at sari-saring kaalam tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang makakabuhay. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.